ang ating barrier. Barrier between the goat house and the pig house, the piggy house. Yan. Ngayon naman mga kabokals, ito yung amoy kasi ng pupo ng ating mga kambing gawa nung hindi nga natin sila pinawawalan. So kumakapal po yung pupo nila sa ilalim. Yung amoy po umaabot sa baboy. May time na umaabot, hindi naman po palagi. Siguro pag humahangin or sumisingaw, umaabot dito na aamoy ko. Not sure pag sa loob ng kulungan na kasi may may pader Not sure pag sa loob ng kulungan ko na aamoy nila. Pero para sure tayo, harangan natin dito. Harangan natin dyan. Tapos maghaharang pa ako dun sa loob na pag ganun pael. Kasi ito lang naman i-contain natin Ito lang naman yung i-contain natin para hindi lumabas yung amoy. Ang unahin kong tapalan yung dito, yung doon, yero kasi. Maghahanap pa ako ng maiksing yero para doon. Pero ito at least maisara natin itong dito. Yung mismo nakaharap sa ating baboyan. So ilalagay ko yung yung pinolik na dalawa na natira natin. Pinulot ko sa mga manok, pinalitan ko na lang ng yero. So yan, kakabit natin, papakulang naman yan. Ayan, ito mga kabokals, yung pinolik natin. Ito yung nakalagay sa manuka natin sa taas natin. Dalawa yan, tatapal natin. Yan. Yan, bobota ako kasi maputik dito sa side na to. Kung anong gilid ng kanal. Hirap na mag-isa mga kabukal. Tagahawak Pantayin Ito bagay hindi pala mapapantay kasi pambaba. Okay. Ganyan. Sa matapalan. Importante matakpan.
Hindi naman kailangan pati sa baba, kahit sa taas lang. Kasi tatakpan lang naman yan. May screen, may ano naman, may net naman na yun sa loob. So, kailangan may kahoy. Sunod na lang pagka nilagyan natin yung mundo sa loob. Kailangan ito masarahan pa dito. So isa naman. Ngayon yung pinag-isipan ko, sabi ko baka tamaan yung kaning kong gabi pero hindi pala. Dito na lang pala natin ibinikit. Kasi unang plano ko dito sa labas eh. So hindi na magagalaw yung ating mga gabi. Yun. Yes. Sakto, parang sinukat mga kabukas. Ko binabaon masyado yung pako para madaling bunutin pagtatanggalin na natin. Ang unang plano ko, yung Lona blue. Bibili sana ako, kaya lang naisip ko, meron pala ditong nakabubong lang sa mga manok natin. May yero naman, so pinalitan ko na lang para makatipid din tayo. Saka baka hindi rin magtagal kasi yung Lona blue nga. Wala talagang tibay na maasahan doon pag tumagal na nalulusaw eh. Yan. Pa. Para at least yung amoy hindi direktang pumunta sa baboyan natin mga kabukal. Matadivert pa. Importante rin yan kasi yung baboy natin ang pinakaingatan natin eh. Kaya importanteng ma-prevent yung ngayon lang naman nangamoy yan, dati hindi naman nangangamoy yan. Kasi dahil siguro sa matagal sila nakakulong nga, naipon yung pupo. Tapos nag-uulan pa, nababasa. Plus yung mga muscovy kinakaw-kaw pa. Kaya nangamoy Pero hindi naman gano'ng katindi, may time na wala mga kabukals. Yan. Ayos. Yung ating barrier. Barrier between the goat house and the pig house. The piggy house. Yan. Yan. Safe pa rin yung ating mga tanim na gabi. Kailangan pala makapag-harvest gumugulang na yung ating mga dahon. Ayan, so ito mga kabukals yung ating barrier na ginawa between yung kambingan natin, yung goat house natin, at saka yung ating babuyan. Ayan. To prevent yung ammonia na rin yan eh. Siguro ammonia build up na rin mga kabukals. Para hindi umabot sa ating babuyan yung amoy, yung ammonia. Yan. Ito kulang pa to. Ito ko pa to mga kabukals. Gaganyan ko pa yan or balutan ko dito, babalutan ko pa dito yan ng siguro may maghanap tayo ng pambalot na
Pwede yung tarpaulin na maliit or ano. Or sako pala. Kahit sako na lang. Yung ganun natin. Tapos, may isang yero pa sa loob. May isang yero pa sa loob na ganun. Na pael. Kaya lang maghanap pa ako ng kapiraso kasi mahaba yung yero na nandyan eh. Hanap ako na sa junk shop ng maliit lang. Mga 6 feet siguro ganyan. Tapos dito, sako na lang to. Sasakuhan na lang natin paikot. Para totally yung amoy hindi pumunta sa baboyan natin. Doon madadivert. O kaya pag ano man sa taas, sabog na yun eh. Aakit naman na yun eh. Hindi na aabot sa baboy natin yun. Hindi na nila masisinghot yun. Yan yung ating mga Muscovy duck. Yan sila mga kabokals. Baka ano, ibalik ko yung ating mga langaw busters mga kabokals. Nagbi-build up na naman yung mga langaw sa ating mga layers. Wa-effect yung ano, wa-effect yung ano ba yung binili ko na lason. Malatayon, wa-effect. Nilalagyan ko yung malatayon yung ipot nila para ako hindi na makaitlog. Pero ano, wala, nakakaano pa rin. Dumadami pa rin yung langaw. Iba talaga yung may langaw busters tayo dati, talagang walang langaw na nakaka-survive. Kasi ultimo yung itlog nila, kinakain nila. So plano ko, kaya lang ito naka-antibiotic to ngayon mga kabokals. Ina-antibiotic natin sila lahat para ma-clear kung ano kung baka may mga sakit sila o ano, para ma-clear. Kasi ito na yung gagamitin natin. Mga breeders na po yan, halo-halo na yan, saka yung mga dating langaw busters natin. Yung iba nasa tummy ko na. Nakatay na yung iba. Ayan. So, plano ko, bubuksan ko na lang yan. Bubuksan ko yung yero na yan para libre silang makapasok na sa loob. Eh, yung pinto, bubuksan na rin yan para libre na sila makapasok sa loob. Pero, itataas ko ng konti yung battery cage. Siguro, magbili ako ng ano, or gagawa tayo ng patungan. Iaangat ko ng konti para medyo tumaas yung battery cage. So yun po yung plano. Ideal talaga yung ano, yung layer house natin nasa taas sana. Nakataas siya ng mga parang ganito. Parang ganito sa goat house. Nakataas siya ng ganyan. Yan ang ideal siguro. Nakataas siya ng ganyan. Tapos may pakawala ka ng mga pato sa ilalim. Yan, yung sa atin kasi intended for free range nga, kaya ganyan po ang design yan. Eh nakakaano namang ano, gastos na naman kasi pagka giniba natin yun. So gagawa na lang natin ng paraan. So yun nga, ang iniisip kong paraan dyan is ayun oh, nagsabit nga ako ng mga ano, mga kabokals oh. May nahuhuli naman, ayan oh. May mga nahuhuli naman, dami oh. Kaya lang di kaya talagang ano, ang daming langaw mga kabokals. Di kaya, ayun, dami nahuli oh. Yan. Kaya lang marami pa rin lumilipad-lipad. Marami lumilipad-lipad. Uy, nangitlog na naman yung ating ano. Parang ano mga kabokals, napapansin ko. Ito yung galing sa crossbreed natin to ah. Pa-brown ng pa-brown. Walastik. Pa-brown ng pa-brown mga kabokals, napapansin ko. Ito yung sa decal natin ah. Ay hindi. Talagang dark pa rin yung ano. Dark pa rin yung ayan o. Tap natin. Madilim na kasi ano na eh. Alas 5 na eh. Ano pa rin? Mas darker pa rin yung ating sa decal brown. Ito yung sa ating cross eh. Yung sa cross natin. Ito yung sa decal brown natin. Mas darker pa rin talaga. Pero ano, 'di ba? Pwede na, 'di ba mga kabokals? Eh ang ano diyan, malaki. Malaki siya. Malaki. Yan. So yun, back to the topic. Ibabalik natin yung ating mga langaw busters. Ito bubuksan ko nga, yun ang plano. Bubuksan ko to, pack, saka yung pintuan, pack. So libre na sila makakabas-masok dito para dito sila manginginain mga langaw. Tirahin nila yung mga ano, itlog ng langaw sa ilalim yan. Ano ka pa yan, papatungan ko pa ng ipaya mamaya ulit. Pero yung ipa, ganun pa rin. Iipahan pa rin natin ang iipahan yan. Kaya lang yung langaw busters natin na ibabalik natin. Talagang wala makatatalo sa langaw busters. Yan.
Yun ang plano mga kabokals. Pero yun nga, di ba sa expansion natin, malay nyo, pagka nakabenta na tayo ng maraming itlog, yung dami na, makaipon na tayo ng pangpagawa ng ano natin. Saka sayang naman kasi kung giibain natin ngayon. Tibay pa matibay pa mga kabokals. And nagwo-work naman siya. Pero pag nag-ano na siya, kung kailangan na siyang gibain, kasi ano naman yan, kawain lang yan sa kahoy. Hindi magtatagal mag-ano yan. Subject to wear and tear yan eh. Talagang hindi rin naman magtatagal. So pag dumating yung panahon na yon at nagle-layer pa rin tayo, yun na, itataas na natin yung mga kabokals. Tapos may pato tayo sa ilalim. Ganun. So itong mga pato na to, gusto ko mang ialis na, ay hindi siguro may aalis mga kabokals. Kailangan natin eh. Ayan mga kabokals. Pero siguro ano, kukontrolin ko yung breeding pang ano lang, pang sariling gamit lang. Ang talagang pinaka ano nila, role nila dito sa ating backyard farm is yung control ng langaw. And ito na, speaking of the baboy, madilim na, bago tayo magtapos. Ito si Kimberly ay naglalandi na, kaya lang hindi ko pa napurga, so hindi pa siya pwedeng pasampahan. Yan. Si Basha mga kabokals. Si Kanor. Yan, si Kanor mga kabokals. Kanor! Psst! Ay! Kanor! Tulog ka ng tulog, brother ah! Kanor! Yan, si Kanor mga kabokals, ang ating barako. And eto, shoutout kay Ma'am Irene at Sir Paul. Tama ba? Tama ba ang pangalan ng binigkas ko? Sorry. Ayan, inyong mga biik, Sir, Ma'am. Bukas ay magkakapon kami ni Andrew. Papatulong ako, magkakapon kami. And then siguro mga another 4 to 5 days. 3 or 4 days siguro pwede na i-release. Ito, pakainin ko. Malakas na kumain eh. Ayun na. Dilim na, sorry. Hindi pa nag-on yung ating solar eh. Kasi ano yan eh. Matic yan eh. Yan o. Yan, lakas na o. Lakas na kumain. Kaya lang ano. Kaya, yan Ma'am Irene, Sir Paul. Pinapataba ko pa kasi kaya hindi ko pa pinapapick up. Pero ito, pwede na ako sa pwede na. Kaya lang gusto kasi medyo maalas yung katawan. Kaya medyo pinipending ko pa konti. Eh yan, bukas pa lang kakapunin nga yung mga lalaki. Pero next week pwede na to. Basta may message ko kayo, nabubulol pa. May message ko kayo next week. Pwede na to pick up next week. Lakas na kumain yan eh. Ayan. Ayan mga kabokals, maraming salamat sa inyong muling pagsama. Hanggang dito na lang po. Amazing na buhay. Bye bye.